Pilipinas, una sa ating mga balita. Ilang oras bago magpasko, nangangamba ang ilang pasahero na baka sa mga terminal o mismong kalsada na sila makapag Noche Buena. Marami kasi sa kanila ang problemado dahil sa matinding delay sa mga provincial bus na kasalukuyang naiipit sa mga pantalan. Ang pag-iikot ng DZRH News ngayong holiday exodus, idedetalye ni Kyle Bulyas. Maraming pasahero ngayong nangangamba na kung hindi sa mga terminal ay sa gitna na sila ng kanilang biyahe makakapag Noche Buena. Bukod kasi sa pagdagsa ng mga magsisipag-uwian ngayong bisperas ng Pasko, problema nila ngayon ang delayed na pagdating ng mga bus. Sa pag-iikot ni RH5 Val Gonzalez sa Ceres Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, kagabi pa nakapila ang mga pasaherong babiyahe sana pa Iloilo. Bagamat maagang nakapag-book ang mga ito, hindi pa dumadating ang inaasahan nilang 20 bus. Paliwanag naman ng pamunuan ng terminal, naiipit ang mga ito sa Batangas Port. Ganito rin ang dinatnang sitwasyon ni RH52 Edniel Parosa sa BFCT sa Marikina. May ilang mga pasahero anyang higit isang araw nang nag-aantay ng bus na naiipit din sa Batangas. Ang iba sa mga ito ay pinili na lang umuwi pabalik sa kanilang mga tinutuluyan dito sa Metro Manila kaysa sumugal na magpasko sa daan. Bukod dito, inuuna umanong isakay sa mga barko ang mga private vehicles kaysa sa mga pampasaherong bus. Ayon naman sa manager ng Batangas Port na si Joselito Sino Cruz ng Philippine Ports Authority Port Management Office, pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan sa barko. Sa datos ng PPA, mayroon lamang 50 passenger vessels sa kasalukuyan na siyang kulang na kulang tuwing peak season. Tama po, yung po ang aming pong kalkula yun, dapat nga po. Lalo na po yung ganitong panahon, talagang kulang na kulang po. Baka tumakbo po lahat sila at ginawa natin ang paraan na pabutiin po yung tinatawag na turnaround time, pero kulang ko, hindi po kaya. Samantala, nakapagtala naman ng record high na pumuntang mga pasahero ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Halos 233,000 pasahero kasi ang dumagsa sa terminal hanggang kagabi. Pero sa pag-iikot ni RH15 Giselle Ricafort, maluwag pa rin ang biyahe ngayong bisperas at sa mismong araw ng Pasko. Pero simulaan niya sa 26 hanggang sa 30 ay fully booked na ulit ang mga biyahe. Sa pag-iikot naman ni RH23 Edwin Duque sa Caloocan, dumagsa na rin ang mga pasaherong babiyaheng panorte, partikular na yung mga hindi pa nakakasakay ng bus kagabi. 120 biyahe anya ang panorte habang 60 bus naman ang pabulakan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, problemado ang ilang biyahero matapos pumalo sa panibagong record high ang dagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pinakahuling balita sa naturang paliparan, ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta na dyan? Pihit ng nagpuputol-putol ang ating linya, Giselle. Pihit ng konti. Atin hong babalikan ang live report na yan ni Giselle Ricafort sa Ninoy Aquino International Airport.